So you have a relationship? Opo. Sige, gaano katagal? 5 years po, tapos 3 years na po kami nagsasama. Okay. Nagsasama, ibig sabihin live-in talaga kayo? Opo. Okay. And then? Tapos po, yung type po ng relationship namin is very calm lang. Tapos, sa sobrang kalmado po, parang wala na ding lambing. Ano, wala? Wala na pong lambing, parang wala Lambing. nang thrill. Tapos po, parang siguro po, nasanay na kami sa kasama namin yung isa't isa. Tapos, yun po, sobrang busy po niya sa work. Tapos po, halos wala na po kami intimate time. Oo. Kailan nag-start na biglang wala na kayong gana sa bawat isa? Ano yung trigger? Hindi ko po alam kung siya din eh. Pero ako po, Meron ba ito yung- isang instance na eksena or pinag-awayan nyo or pangyayari na doon nag-start na magmula nun wala na kayong intimate moment? Wala naman po. Parang unti-unti siya nangyari? Opo. Okay. Pero hindi naman po siya totally wala na. Parang dumalang lang po siya. Okay. And then? Tapos po, nung po kasing nakaraang buwan, AWD pa po kasi dito sa kabilang unit po ng kondo. Pag po kasi na ako na rin nakakasalubong ko po siya, ganun. Ano po, parang nakakot yung attention ko kasi type ko po yung sa physical appearance po. Crush mo siya in short? Hindi ko po alam eh. Attract ka talaga? O siguro po, ganun na nga po. Tapos po, isang beses po, nakakasabay ko po siya sa sa pag-aantay sa elevator. Tapos doon na po ako initiate na magkaroon ng small talk. Tapos binalaman ko po na yung sabi niya, ganun. Tapos kung saan siya nag-work. Tapos nalaman ko po na yung pinag-workan po namin, nasa isang building lang din po kami. So, doon po, nag-start po na nag-aayaan na po kami na mag-kape sa labas. Tapos nakakapagkwentuhan po. So, pinarir mo na. Kasi nung una attraction lang yung meron ka sa kanya eh. Pero nagsimula sa small talk hanggang sa lumalabas na kayo without the permission of your boyfriend, of course, because you have a boyfriend. Opo. Pero nung una naman po kasi, lang talaga, parang kakwentuhan lang po, ganun. Okay. And then? Tapos, nito pong last week, nag-outing po kasi yung boyfriend ko, kasama po yung sa trabaho niya po. Okay. So, ako lang po mag-isa, tapos kumatok po yan si Brian. Kasi nawalan daw po yata ng power doon sa unit niya. Tapos nagtanong po siya kung pwedeng tumambay muna sa amin, ganun. Tapos pinatuloy ko naman po. Tapos po nagkakwentuhan lang po kami noon. Tapos normal lang po, tapos nagkabiruan, ganun. Tapos napunta na po sa dito, tapos na-open ko nga po yung problem ko doon sa boyfriend ko, yung issue ko po. Tapos, po, parang comfort, ang naalala ko po noon, kinocomfort lang po niya ako noon. Tapos, ang bilis lang din po nang nangyayari kasi bigla niya po akong hinalikan. After the deep talk, bigla ka niya hinalikan? Habang? Habang nag-uusap? Nung pagkakwento ko po, gano'n. Taray naman. Kasi kinocomfort. Okay, bigla ka niya hinalikan and nag-kiss pa ka din? Oo po, hindi ko na rin po napigilan. Okay. Tapos, hindi na rin po nakapag-isip ng tama. May nangyari po. Sa inyong dalawa? Opo. After naman nangyari? After po nun, malis na po siya eh. Tapos pagtapos po nun, hindi na kami nagkapansinan din. Di ko alam kung ano ita-title natin dito. Maraming pwedeng i-title dito. Una, wag makipag-live-in sa girlfriend. Pangalawa, women will break rules for the man that they like. Pangatlo, kung meron kang hindi papapil sa babae, ano yun? Yung maboard siya. So mga ropa, kung iipunin natin lahat ng content natin, nasagot ko na to. Dahil minention tayo ng one of our followers sa Facebook, gawin natin ng content. Pero wait lang, may malaking track. Putang ina, dalawang malaki to, men. Yan, kasya pala tayo. Opya. Another one. Okay, so yun nga mga ropa. Ilang beses ko na sinabi sa inyo na huwag kayo makikipag-live-in sa girlfriend nyo. And kakagawa lang natin ng content na yun, di ba? Na huwag kayo makikipag-live-in sa girlfriend nyo kasi nga, ano nawawala? Yung spark. Nawawala yung wondering. Nawawala yung mystery. Di ba? And at the same time, nawawala yung polarity. Di ba? Kaya mahirap makipag-live-in talaga mga ropa. Tamo, nakatira sila sa condo. We're expecting na maayos ang buhay nila or okay ang buhay nila. Pero nakita mo naman, hindi sa ayos ng pamumuhay, hindi sa dami ng pera, hindi sa bait ng boyfriend niya. 'Di ba sabi niya naman bandang uli, napaka-nice ng boyfriend niya, hindi niya alam kung paano sasabihin. 'Di ba? So, hindi yun ang reason kung bakit nagiging loyal ang isang babae. At hindi yun ang reason para magstay or ma-retain mo ang isang babae. That's part of the component na good looking ka, mapera ka, mayaman ka, mabait ka. Pero hindi ibig sabihin nun, mag-i-stay ang EA or ang babae sa'yo dahil lang dun. Gets? Nag-i-stay ang karamihan mga babae, eto na naman kami. Ay nako, laging ganito, anak ng pating. Sus! So ngayon mamadaliin ko siya. It's always like this. So balik tayo sa pinag-usapan natin mga ropa. So hindi dahil mabait ka, mayaman ka, pogi ka, mariretain mo na yung babae. Okay? Mariretain mo na yung babae or ma-attract mo yung babae na gusto mo. Hindi dahil doon.
That's part of the component, okay, na ma-attract sa'yo ang isang babae, pero hindi ibig sabihin sasama na siya sa'yo. Maraming lalaking gwapo, pero hindi ibig sabihin nakakapul sila ng mga babae. Maraming lalaking mayaman, pero hindi ibig sabihin kaya nilang ma-retain ng babae. Nagkakaintindihan ba tayo dito mga ropa? Maliwanag ba sa inyo yun? Ang kailangan ng babae ay stimulation ng emotion. Okay? Highs and lows of emotion. Yun ang gusto nila. Negative, positive, negative, positive. Ang gusto nila, talagang kumukunik ka sa kanila. Yun ang pinaka-importante, regardless kung negative or positive. Okay? Dahil doon, may nafe-feel sila. Kasi nga, women are emotional creatures. Yun ang nature nila. Di ba? Kailangan nilang may ma-feel emotionally. Ngayon, kung mabait ka, lagi kang busy, walang problema sa'yo, smooth, never kayo nagka-problem, sa tingin nyo, ano ma-feel niya? Para siyang, she's living fucking alone. Gets? Kaya nga pag ang babae always ruled by her emotions, or sumusunod lagi, or sinusunod lagi ang kanyang nararamdaman, pwede siya magdesisyon na pagsisisihan niya after that. Kagaya nito, di ba? So yung lalaki, in-approach niya. Tama, siya nagsabi. So ikaw bilang lalaki, at kung may game ka, alam mo kaagad na itong babae na to, uy, mukhang may tama sa akin si girl ha. Mukhang interesado sa akin. Okay, so tinuloy-tuloy niya yung diskarte. Tinuloy-tuloy niya yung pakikipag-usap. Until gumawa ng dahilan to si lalaki. Siguro nasabi niya, okay, it's time. Kasi lumalabas na sila, di ba? Kaya nga yung mga pa-copy-copy na yan, puta na yan, yari kayo dyan, ladies. Anyway, so since palagay na ang loob ni babae, gumawa na ng paraan si lalaki. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Kalkulado ang bawat galaw ni lalaki. Di ba? Sinabi ko yan sa post natin. Bakit kalkulado? Gumawa siya ng way na kunyari, nawalan ng kuryente. Ikaw lang nawalan, sila meron, magkapit bahay kayo. Pwede ba yun? Di ba? So bakit ko sinasabing kalkulado? Kasi nga, alam na ni lalaki kung ano yung mga next na gagawin niya. So ayun na nga, nag-open up to si babae. Dahil vulnerable siya, of course, lahat ng barriers or lahat ng nakaharang, tanggal. Lahat ng pinampoprotekta niya sa sarili niya, emotionally, physically, and mentally, wala. Okay? Kasi overloaded siya ng emotions. Kasi andun yung lalaking gusto niya. Kasi katabi niya. At etong si lalaki, kunyari nakikinig. Pero ang totoo, nakakasana siya. Ipuputok na lang. Kaya ginawa niya, tinutukan niya, ninusuan niya, hinalikan niya, at hindi pumalag si Ea. At yun ang nangyari nga. Nagkaroon ng pulot kata. Pagina. Ay, naku mga ropa, bakit kasi kayo nakikipaglipin agad kung wala naman kayong anak? Makipaglipin kayo, pag may anak kayo, pwede pa. Di ba? Kasi at least meron kayo pinapalaking bata na kahit pa paano, pag na-realize niya na maglalandi siya o lalandi siya, puta may anak ako. Pag nalaman ng anak ko, ayokong ma-hate niya ako. Di ba? Kasi babae siya eh. Bilang ina ng anak, kailangan maging magaling kang impluwensya. Di ba? Kailangan maging maganda kang impluwensya bilang magulang. Lalo na kung ina ka. Tama? Kasi majority of time, ang kasama ng mga anak is ay kanilang nanay. Gets? Dahil ang lalaki ay laging nasa labas, nagtatrabaho at naghahanap buhay. Kaya ladies, huwag nyong gayahin yung mga ganitong babae na halos nakahiga na sa komportableng buhay pero naghanap pa rin ng problema. Kaya nga mga ropa, uulitin ko, kabisaduhin nyo ang women nature. Kasi ganito ang nature nila. Gets? Ang gusto nila, may connection ng emotions palagi. Kaya nga pag walang connections, nang aaway sila. Di ba? Hindi nila sasabihin kung anong problema. Kaya nga gusto nila, make a guess. I-guess mo. Basta, naiinis ako sa'yo. Pero hindi ko rin alam kung bakit. Pero lagi, ang reason is, hindi ka na kumukonek emotionally sa kanila. Maliwanag? So kaya gagawa sila ng way para kumunik kayo or magkaroon kayo ng connection sa isa't isa. Mag-i-start siya ng away, mag-iinarte siya, or gagawa siya ng way para mapansin mo siya. Kaya ikaw, dapat aware ka, hayop ka. Okay?
bilang lalaki. Kung 5 years na kayo, dapat kabisado mo na siya. Ang hirap kasi sa ating mga lalaki, masyado tayong komportable or complacent na pag nag-live-in na tayo, okay na. Hindi po ganon mga ropa. Alagay nyo sa isip nyo na ang babae gusto lagi kumunik emotionally. Okay? Kaya nga, pag sila naiinis na or gumagawa na ng way para magtalo kayo or mag-argue kayo, ibaba mo muna yung ginagawa mo ropa. Harapin mo muna yung babaeng kinakasama mo, tanga. Okay? Hindi pwede na masyado kang komportable or complacent na porket live-in kayo, okay na. Hindi ganon. Kaya nga marami ring lalaki na naloloko dahil nagsiswitch sila. Yung dating bad guy nagiging nice guy. Hindi pwedeng ganon, ropa. Kailangan mong panindigan na kung bad boy ka or kung may leadership ka, dapat panindigan mo hanggang huli, ropa. Maliwanag ba? Kasi hindi pwede na pabago-bago ka dahil unang-una ginusto ka niya o nagustuhan ka niya sa kung anong pinakita mo nung umpisa. Ngayon, kung magsiswitch ka sa pagiging nice mo, then of course pwedeng mag-switch din siya. Pag nag-switch ka na biglang naging follower ka instead na leader ka, so ang mangyayari, magsiswitch siya as a leader. Kasi bigla ka naging nice, masyado kang mabait, masyado kang kind, tinotolerate mo lahat ng mga bagay na hindi naman dapat. Unang-una sa pagpo-post ng provocative, pangalawa sa pagsasayaw ng sexy sa TikTok, pangatlo yung lumalabas every Friday, pang-apat yung nakikipagkaibigan sa mga lalaki, at marami pang iba. Kaya mga ropa, uulitin ko, hindi sana mangyayari to kung hindi ka nakipag-live-in agad. Okay? Sa mga ropa natin na nakikipag-live-in ngayon, mag-isip-isip ka. Dahil hindi mo sa ganyan mariretain ang EA. Kaya yung mga nagko-comment, paano naman kung mag-live-in kami tapos nakakatulong naman siya? Ewan ko sa'yo, ropa, kung paano gagawin mo habang kayong dalaway magkasama at wala nang surprises, at tingin mo mag-grow pa yung relationship yung dalawa. Yun ngang hindi ganong magkasama, nagda-die down pa yung emotions nila. Paano pa kaya yung araw-araw mo siya kasama? Be practical, mag-isip ka, ropa. Kailangan mo maging rasyonal sa bawat magiging desisyon mo, lalo na sa relasyon na gusto mo. Okay? Anong takeaway natin dito, mga ropa? Huwag ka masyadong in love sa girlfriend mo, and huwag mo masyadong ilagay sa pedestal ang girlfriend mo. Yes, masarap sa pakinggan na nice ka, na mabait ka, na provider ka, pero hindi lang yon ang hinahanap ng EA or ng girlfriend mo, ropa. Okay? Ang gusto nila, yung lalaking sasabihin sa kanila na itigil mo yan, dahil ang gusto nila yung sinasabihan sila na kung ano ang gagawin nila, pati sa nararamdaman nila, dahil ikaw ang lalaki, ikaw ang maglilid kung anong dapat gawin nila. Maliwanag ba, mga ropa? Hindi ka nandyan para magpa-cute, hindi ka nandyan para hayaan mo lang siya sa gusto niya. Nandyan ka para sabihin sa kanya na ito ang mas magwo-work sa relationship nating dalawa. Maliwanag? Oo, may opinion siya, walang problema yon. Pero nasabi ko na to before, 95.5, okay? 95% majority ng desisyon at majority ng dapat matupad or magawa sa relationship is sa'yo manggagaling, hindi sa kanya, tanga. Okay? Hindi ako magsasawang sabihin tayo'y tanga, dahil totoo naman, lalo na pag na-inlove na. Tama ba, mga ropa? Huwag niyong pairalin ang emotions nyo dahil talong-talo kayo. Hindi kayo babae unless may pangarap kayong maging babae. Bars! Anyway, mga ropa, lagi kong ulitin to, huwag kayong makipag-live-in sa girlfriend nyo. Okay? Maiiwasan yung mga ganitong pangyayari kung hindi kayo makikipag-live-in agad-agad. Okay? Unless meron na kayong dire-raise na mga bata. Okay? So yun lang, guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Kung meron ako mga hindi nasagot dun sa kwento ng babae, just comment below. Okay? Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga ropa. Okay, pwede na sumingit.